Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ang tanong ngayon, sa nangyari na yan na ang nag-utos sa kanya na ibigay kay La Chica ay si Sara Duterte? Ngayon mga kabunyog, ano ang nangyari? Si Acosta na mismo ang nagsabi na pagka-ingkas niya ng 125 million, binigay niya ito kay La Chica. Ang problema, nang tinanong diyan si Gina Acosta niyan, doon sa kamera nung nag-appear siya noong November 2024. And then, since part of your job as a special disbursing officer is the disbursement of this amount, please enlighten us. Paano nyo po ginastos, ibinayad, inirelease itong 125 million pesos? Ganito po ang nangyari, ma'am. Nang ma-encash na po ang kwarta, ang pera ay ang cheque, nag-inform po ang aking head of agency na i-release ko po sa aming security officer. So while on the way na po ako papuntang office, I called up the security officer informing him na na-encash ko na po ang cheque. You informed the security officer? Yes po, ma'am. Can you please mention the name of the security officer? Si Colonel Nolasco din ho ba yan? Hindi po, ma'am. Sino po yan? Si Colonel La Chica po. Colonel La Chica. Can you Opo. please enlighten the committee? Sino po ba si Colonel La Chica? Si Colonel La Chica po ay, siya po ang ground commander ng aming BPSPGs na na-assign po sa Office of the Vice President. Okay. So you inform Colonel La Chica that you have encashed already the check. Yes, How ma'am. about the physical handing of the money? Mm. Kailan po nangyari yan? December 20 din po. Magkano po ang binigay nyo kay Colonel La Chica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel La Chica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Ay mga kabunyog, grabe! Binigay niya kay La Chica kasi yun ang instruksyon ni Sara, 125 million noong 2022. Tapos, tinanong siya ni Congresswoman Beatrix Listro, pagkabigay mo kay La Chica, ano nang nangyari? Sabi niya, hindi ko na po alam. Hindi niya na daw alam. Imaginein mo, ikaw yung special disbursing officer. Ikaw ang accountable officer sa pera na yan. Tapos binigay mo kay La Chica. Tapos nung tinanong ka kung ano nang nangyari, hindi mo na alam. Si La Chica na daw ang nakakaalam kung anong nangyari. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga, hindi talaga pwedeng hindi yan ipatawag. Yan si La Chica. Hindi pwedeng hindi ipatawag. Kasi, siya nga yung ano eh. Siya yung humawak ng pera after na i-encash ni Costa. Ano yan, mga kabunyo? Kaya hindi pwede na, kasi ngayon ang sinasabi ng prosecution, hindi pa namin na pagdidesisyonan kung ipapatawag si Cornel La Chica o hindi. Sus naman. Bakit hindi mo nyo ipapatawag? Gustong malaman ng taong bayan yung buong katotohanan. Bakit hindi ipapatawag ng prosecution? Hindi ko rin maintindihan. Bakit ang prosecution hanggang ngayon, hindi pa rin sila makadecide kung ipapatawag yan o hindi? Eh kung gusto natin makita yung buong katotohanan, kailangan ipatawag yan. Kasi sabi ni Gina Acosta, pagka-ingkas niya ng cheque, sinabihan siya ni Sara Duterte, ibigay kay La Chica. At binigay niya kay La Chica. Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. So ang tanong na ngayon, ipatawag na sila Chica. Oh,
Mr. Cornel Chica, natanggap mo ba? Kinukumpirma mo ba na tanggap mo yung pera? Oo. Buong buo ba na 125 million? Oo. O pagkatapos nun, saan mo na dinala? Saan mo na dinala? Yan ang tanong. Yan ang tanong, mga kabunyog, mga kababayan. Dinala mo ba kay Sara? Dinala mo ba kay Sara o nasa sayo yung pera? O sasabihin nila, Chika, binigay ko sa mga informants, mga recipients, yung Mary Grace Piatos, yung mga di marami siyang ipapaliwanag. Unang-una, hindi pwede sila, Chika, magbigay ng pera. Ang dapat na nagbibigay ng pera si Gina Acosta. Kasi siya yung disbursing officer. Siya yung special disbursing officer. Siya lang ang pwedeng magbigay ng pera sa dapat babayaran. Kung may babayaran man dyan, galing sa confidential funds, ang dapat na nagbibigay niyan, Gina Acosta. Kasi siya yung special disbursing officer. At ang pagiging special disbursing officer ay hindi transferable. Hindi transferable. Kaya ngayon, kung totoo si Sara, bakit naman kailangan niyang mag-appear din? Ipaliwanag niya. Totoo ba na inorderan mo si Gina Acosta na ibigay kay La Chica? Bakit mo inorder 'yun? Alam mo ba, VP Sara Duterte, na bawal 'yon? Kasi ang special disbursing officer ng opisina ay bakit mo ginawa 'yon? So marami ring ipapaliwanag si Sara. Mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, sa prinsipyo natin ng accountability of public officers, dapat kung si Sara naniniwala sa pananagutan, accountability, dapat harapin niya. Kaya nga sabi ni Congressman Benny Abante, Sara Duterte, maawa ka sa mga staff mo, sa mga tao mo. Sila ang nasasalang dito, pero ang totoo, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng yan. Ikaw na ang humarap. Anong nangyari? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, tinanong si Gina Acosta, di ba dapat ikaw ang special disbursing officer? Kung may babayaran, ikaw dapat ang nagbayad. Sabi niya, hindi ko naman po pwedeng iikot ako sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, babayaran ko yung kung sino mang babayaran. O di sino palang nagbagay? Sila Chika? Yung problema nga, ano ang authority nila Chika na magbigay noon? Security lang siya ni Sara eh. Vice Presidential Security Group. Di ba? Ano yan, mga kabunyog, parang kung sa presidente, Presidential Security Group, PSG, walang pinag-iba yan. Ang trabaho niyan ay i-secure ang Vice Presidente, Vice Presidential Security Group. Bakit ka humawak ng pera? Bawal yun. Kasi dapat ang humawak nga yung special disbursing officer. Pero sino lahat ang nakakaalam niyan? Sino lahat ang nag-order niyan? Si Sara Duterte. Kasi siya yung sinabi ni Gina Acosta na nag-order sa kanya na ibigay niya kay La Chica. Si La Chica, bakit niya naman ginawa yon? Hindi niya naman trabaho yon. O sigurado, si Sara din ang nagsabi sa kanya. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Bakit tayo may pakialam dyan? Kasi pera natin yan. Pera natin yan. At nakalagay sa ating konstitusyon, accountability of public officers. Public office is a public trust. Ang pera na hawak nila ay pera natin. Dapat maayos yan na magastos. Kaya nga yung special disbursing officer, si Gina Acosta, siya lang dapat ang nagbabayad kung kanino babayaran yan. Bawat binabayaran niya, may resibo, may acknowledgement receipt. Ang problema, bakit niya nga binigay kay La Chica? Si La Chica ba ang nagbayad doon sa mga dapat bayaran? Bakit? Pangalawa, dapat may magpaliwanag si La Chica niyan. Kaya ano yan, mga kabunyog, mga kabayan? Ano ito? Ang linaw ng ito. Garapalan to, mga kabunyog. Tama yung sabi ni Attorney Kapunan, scam. Pambubudol tong lahat ng ito. Ang problema, naulit pa yan. Hindi lang yan December 2022. Naulit pa yan noong 2023 at mas malaking amount.
mas malaking amount. Kaya sana kung mapagkakatiwalaan mo si Sara Duterte, dapat haharap siya. Ikaw naman ang nakakaalam ng lahat yan. Ba't hindi na ikaw ang humarap? Di ba? Oh, si Corona nga, Chief Justice yun, hinarap niya. Hinarap niya. Itong Vice President na ito ng Pilipinas, wala. Pero gusto pa yan mag-presidente. Pagdating sa accountability, wala. Pananagutan. Ano ito mga kabunyo? Yan yung nangyayari dito. Kaya sa totoo lang tayo, naninindigan tayo, dapat ipatawag si La Chica. Kasi marami siyang dapat ipaliwanag. Hindi ko maintindihan bakit ang sinasabi ng prosecution, hindi pa daw nila napag-iisip. Bakit hindi? Sinabi na ni Gina Acosta hindi niya alam. Pagkabigay niya kay La Chica, hindi niya na alam kung anong nangyari. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.